Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga kababayan, breaking news sa halaka. Vice President Sara Duterte di makapaniwala, ubos na ang budget. Nako, saldi ko, karma na. Kinuyog taong bayan. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin. No? Mula po rito kay Banat Kapanig TV, nasa description po ang full video ng video ito. Subscribe na po kayo. At ito nga mga kababayan, nasa thumbnail po natin, na karma na, saldi ko, nabulabog na. Nako, OMG, Pilipinas lalo pang maghihirap. Tinatanong po no, kung lalo pang maghihirap ang Pilipinas. So ito mga kababayan, i-share din po natin itong isang kolumnista no ng TV5. Nako, todo ang birada kay President Duterte. Aba mamaya bigyan po natin ng reaksyon at butatain natin to. Sa tsura pa lang mukhang pera na. At ito pa mga kababayan, President Bongbong Marcos Jr. Calls for safer, inclusive, more adaptive disaster resilient future. Nako, may ganito palang plano ang ating Pangulo. Sana matupad, no? Mamaya bigyan po natin ng opinion yan, okay? At ito na nga mga kababayan, ito po yung sa thumbnail natin, yung sa baba, OMG, Pilipinas, lalo pang maghihirap. Ito mga kababayan, may papakita po ako kung bakit mas lalo pa tayong maghihirap. After Christine na bagyo, ito ang bubungad sa atin. Nako, napakasakit isipin kung baga, no? So ito mga kabayan, simulan na po natin to dito sa kolumnista ng News 5 na si sino ba ito? Manny Mogato, columnist News 5. Sabi niya dito mga kabayan, Norvin Tamisen, Laila de Lima and Wesley Barayuga, no, were just classic example of how ex-President Duterte had destroyed lives. Nako yung niya, yung description or your wordings niya, no? Destroyed lives. Can he bring back the lives lost? Yung tinutukoy niya po, yung mga drugista, yung mga addict na nasawi nung war on drugs mga kababayan. So, he is more concerned about these people, these bad elements of our society, no? Tanungin rin kita. Tanungin rin kita, Manny Mogato, no? Are you concerned of those victims, no? Sa mga biktima at mabibiktima pa? Ng mga masasamang elemento ng ating sosyedad. Diba? Kasi parang nagiging human rights ka na rin, diba? Human rights ka ba? Magato? Mugato? You are really more concerned about these criminals, no? Sa mga biktima, hindi nyo nakikita na meron ding nawawalang buhay, gano'n. Ang nakikita nyo lang nawawalang buhay yung mga kriminal, no? Well, anyway, can he piece together the shattered lives? Ayan, sabi niya po. It is up to the lawmaker now to hold Duterte and his allies accountable and ensure justice for lives lost and shattered. So, na-mention niya po dito si De Lima. So, mga kababayan, no? Napaka naman ng basehan mo, no? Napakababaw naman ng basehan mo. Tingnan mo former President Duterte doesn't have any connection doon sa mga drug lords, no? Sa Bilibid. But this woman, no? This woman, Laila de Lima, nakipag-party-party pa, nakipagsayawan, nakipagkantahan sa mga kilala, well-known na mga drug lords dyan sa Bilibid nung panahon niyang DOJ secretary siya. So, you are telling the people that we have to believe, no? De Lima, sa mga sasabihin niya, wherein nakita po ng dalawa nating mga mata ang kanyang pakikisalamuha, no? Doon sa mga drug lords sa Bilibid, no? Ikaw ba, ano bang gusto mo sa buhay, no?
Mugato, no? I think eto si Mugato, ko total columnist ka naman, we are free to criticize you, 'di ba? Kasi nakikipag-criticize ka naman. Magkano ba? Magkano ba, Mugato? Ha? Ang paglabas ng ganitong hindi naman ito biglang instant, no? Itong kanyang mga sinabi ay this is not instant thinking na maisip mo agad na itong sasabihin ko ngayon, no? Ito pinag-isipan po ito, no? Pinag-isipan, and maybe this is meron po itong script. Nakakainis lang mga kabayan kasi itong si Mugato is more concerned about the criminals, not to the victims of those criminals or sa magiging biktima pa nila. Alam mo naman di ba? Ikaw, Mugato, alam mo naman na sinabi ni dating Pangulong Duterte na magiging bloody ang war on drugs, no? Hindi mo nakita yung mga sumuko. Yung nakikita mo lang yung mga sinasabing nanlaban, di ba? Pero alam mo ba, thousands of Filipino na related dito sa drugs, naligtas ang buhay. Hindi lang buhay nila, kundi pati ay ng buhay na magiging biktima nila. Di ba? Mugato, did you see the bigger picture, no? Kasi ikaw nakafocus ka lang dito kay Duterte. Hindi mo naiisip yung bigger picture na, nakakatulong pala ito. Kasi tingnan nyo yung daanan mo dati, Mugato, no? Yung daanan mo dati, kung dumadaan ka mo sa eskinita, dati walang tambay-tambay dyan, walang umiinom. Ngayon, tingnan mo, Mugato, nga? Magtanong ka sa barangay nyo kung may barangay ka pang inuuwian, di ba? Magtanong ka kung how effective the war on drugs of former President Duterte. Huwag yung tira ng tira lang, ha? Kasi kayo rin ang mapapasama sa taong bayan. Lalo ka na, columnist ka, baka isang araw wala nang maniwala sa'yo. Pag wala nang naniniwala sa isang kolumnista, mga kabayan, hindi na mapagkakatiwalaan, no? Baka magising ka na lang, wala ka ng trabaho. Diba? Ganun po talaga. Well, anyway, ano po ang masasabi nyo dito kaya Mugato na ito, ha? At ito pa, ito na nga mga kabayan, President Bongbong Marcos Jr. Calls for safer, inclusive, more adaptive, disaster resilient future, mga kababayan. Ngayon lang, 'di ba? Eto na naman eto na naman po tayo. Sa SONA sinabi nyo, there are 5,500 flood control projects. Tapos na. Sinabi niya yun nabudol tayo. We pinapaniwala tayo, mga kabayan, sa mga bagay-bagay na hindi naman nangyayari. 'Di ba? At ito na naman. Very ano bang matawag natin dito kay Vice President kay President Bongbong Marcos Jr. Very very optimistic, 'di ba? Very optimistic to have safer, inclusive, more adaptive, disaster resilient future. So yan mga kabayan, ang tanong, when is the future? Baka sabihin naman ng mga BBM supporter, di ba? For example, tapos na po yung nila, yung term, for example lang, tapos may bago na tayong presidente. Then the president is very eager to magkaroon nga ng resilient disaster resilient future, no? More mas safe. Yung present na president. Then baka kalkalin to, no? Kalkalin to ng pagdating ng panahon, no? Bakal kalkalin po ito ng mga trolls. I mean mga BBM supporters. Sabihin na, kita nyo na, eto na yung sinasabi. Niloloko nyo yata ang taong bayan Ang gusto po namin malaman, kung sa panahon nyo ba mangyayari yan, President Bongbong Marcos Jr., itong sinasabi bang more adaptive, disaster resilient future, mangyayari ba yan sa panahon mo? Kasi kapag ito nangyari sa hindi mo na panahon, no, this will not be credited to you. Diba? Siyempre sa nakaupong presidente na.
Hindi naman yung nakaupong presidente naman, hindi naman niya magke-credit magiging credit na grabber eh. Kasi wala naman siyang igagrab. Ano bang igagrab niya sa administrasyon ito? Maliban na lang kung susunod na presidente, no, ay mag-corrupt. Leon, credit grabbing nga. Diba? So yan mga kababayan, ang balitang ito ay October 15 pa pala. So ngayon ay October 26. So this is the future. Diba? Kasi 15 eh. So, past na yon, this is the future. So what happened? What happened mga kababayan? Sabi nga ni Senator Bato, what happened to you? Kaya ano yun, kaya Ace Barbers, no? O dito naman, what happened? President Bongbong Marcos Jr. Talaga naman, very optimistic po, no? Napakataas ng pangarap ng ating Pangulo para sa ating bansa. Yun nga lang mga kababayan, kulang sa gawa. Yun eh. Ito mga kababayan, ito po yung sinasabi ko kanina na mukhang ang Pilipinas ay lalo pang maghihirap. Dahil po dito, piso slides back to $58 level. So mga kababayan, ang ibig sabihin lang po nito, pataas ng pataas ang inflation rate sa ating bansa. Magmamahal po lahat ng commodities, mga needs, no? And services na ino-offer sa ating bansa. Kaya mas lalo tayong maghihirap mga kababayan. Sino ba naman ang hindi ibinenta po ang ating gold reserve? Siyempre, nabawasan po yung ating backup ng kwarta. Siyempre, bababa rin ang value. Di ba? Yun eh. Binenta nyo kasi, nakita ng World Bank. Di ba? Teka lang, nagbenta sila ng gold. Eto na, eto ang parusa sa inyo. Di ba? Parang ganoon yun, di ba? Dahil nakita nilang nagbenta ng gold, lang naman, for example, 1 kilo na lang yung gold mo. Di ba? Yung magiging value, milyones pa, hindi. I mean, it's millions, but, no, sa example lang natin, kung konti na lang ang gold mo, talagang medyo yung trust, yung trust ng international community in terms of business and economy, no? Parang teka lang, benta sila ng benta ng gold. Dapat ba natin itong pagkatiwalaan? Then mga kababayan, kaya expected na po natin that there will be no investors na mag-i-invest dito sa Pilipinas, no? Kahit ano po ang gawin ng ating Pangulong lipad ng lipad, no, to gather more investors or investment, no. So pledges lang ang nakukuha natin. Unang-una kung ako ang foreign investor, titingnan ko kung teka lang, gagana ba talaga to? Or I mean, kikita ba talaga ako dito? Baka ako lang ang pagkakitaan ninyo, yung mga corrupt kayo. Di ba? Well, anyway, mga kabayan, ang gusto ko lang i-point out, no, eto, pababa ang value ng piso, no? Ang dollar naman pataas ng pataas. So magkakaroon talaga tayo ng mataas pa na inflation rate dito mga kababayan. Ito na mga kababayan, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Nako, saldi ko, nakarma na. Eto mga kababayan. Ito ang breaking news ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Tila walang baho na hindi aalingasaw at walang sikretong hindi mapupunyag. Kahit anumang itinatago, lalabas pa rin ang totoo. Matapos ngang rumagasa ang bagyong Sunshine sa Bicol Region at lumubog sa baha ang maraming lugar sa Bicol na sa pagkalaki ng budget para sa flood control project, tila hindi naramdaman at hindi napakinabangan di umano ng mga constituent ng Bicol Region. Congressman Saldico, pinagpaliwanag di umano ng mga taga Bicol at 24 billion pesos flood control project saan di umano napunta. Pero bago tayo magpatuloy mga kapanig, kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng mga bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kapanig, matapos rumagasa ang bagyong si Sunshine sa Bicol Region, Congressman Saldico
pinagpapaliwanag di umano ng mamamayang Pilipino, lalo na ang mga taga Bicol, kung saan napunta ang 24 billion flood control project. Ating matatandaan kamakailan lamang sa isang press conference ng Vice President Sara Duterte, tahasang sinabi na walang takot at pag-aanlinlangan na ang may hawak di umano ng budget ng bansa ay nasa 2 tao lamang. At yon ay sina House Speaker Representative Martin Romualdez at Congressman Saldico, na kung saan ay siyang dahilan ng pagtiwalag nito sa administrasyon. Hindi di umano maramdaman at di makita ng maraming taga Bicol ang pinagmamalaking flood control project ng Ako Bicol Party List Representative na si Saldico, na 9 billion pesos na ngayon dumaan ang bagyong Christine sa kanilang lugar. Halos di na daw nila mapapakinabangan. Lumubog ang mga bahay, nasipagbagsakan ang mga puno, inanod ang mga gamit, at halos lumangoy ang maraming residente sa Bicol Region dahil nga sa malawakang pagbaha na nararanasan sa kanilang rehiyon. May mga tao pa di umano ang hanggang ngayon ay di nakakatanggap ng rescue o pagsagip mula mismo sa ilang mga local government unit, at sila na lang mga nabahaan ang nagtulong-tulong sa napakalaking sakuna sa kanilang lugar. Halos hindi rin makapaniwala ang maraming nakapanood sa trending na balita update sa bagyong Sunshine na nakakapit sa malaking puno para hindi tangayin ang rumaragasang tubig ng malaking baha ang isang lalaki. Ito di umano ang buhay na ebidensya na dapat di umanong singilin ng mga taga Bicol Region ang kanilang mga politisyan, na hanggang ngayon ay tila di umano nila nararamdaman ang kanilang pinagmamalaking proyekto tulad na lamang ng flood control project ay hindi nila napapakinabangan. Marami sa ating mga kababayan ngayon ay galit na dahil sa di umano malaking budget para sa flood control project ay tila naibulsa na di umano ng mga buhayang nasa gobyerno. Particular na di umano dito si Congressman Saldico, dahil hindi lang daw siya ang isa sa may hawak ng budget ng bansa, kundi pati na rin sa kontraktor ng mga proyekto ng gobyerno, na pag-alaman na ang flood control project ng Bicol Region sa taong 2022 ay umabot sa kabuuang 14,422,788,2.51. Taong 2023 naman ay umabot ng 9,659,196,000.22, na sinundan naman ito ngayong kasalukuyang taon ng 14,578,209,000 na umabot sa total na nasa 24,96,558,207.73 ang kabuuang budget ng flood control project, na tila hindi raw makita ng maraming taga Bicol. So yan mga kabayan, napakalaki po ng budget, bilyones po ang pinag-uusapan. Flood control project ng Bicol Region mga kabayan. So, Representative Saldico, ang head ng Committee on Appropriation na si Saldico, nako, ay may mga negosyo rin pala ito. Tulad po ng sinabi kanina, isang contractor din pala ito. So mga kabayan, pag sinabi natin contractor, no, ang pag-iisip nito, negosyante talaga to eh. Hindi pwedeng malugi ka. Okay, paano yan? Siya ang humahawak ng budget. Siya pa ang for example, hindi niya kumpanya ang gumawa ng flood control project, no? Meron pa rin 'yan, no? May porsyento pa rin na mapupunta sa kanya. Kasi siya po ang 'di ba? Allowance na 'yan sa gobyerno, 'di ba? Mga ganyan-ganyan na porsyento. Yung iba nga, election pa lang mga kabayan. Ito hindi naman po lahat siguro ng negosyante, but I've heard, no, na some of the businessman, local businessman, no, ng isang lugar ay nagbibigay po sila sa mga manok nila in the politics, no, para pagdating po ng pag sila ay nanalo, no, lahat po ng mga proyekto, no, ay ibibigay sa kanila, no, palabas na lang, syempre magbibidding, pero syempre dahil ikaw nga ay nagbigay noong nakarang eleksyon, so alams na kahit anong, 'di ba, kahit ano pa ang sabihin ng ibang bidders, you still be the one, 'di ba? Ikaw pa rin ang mananalo. Parang ganun pong nakikita ko dito, kaya Congressman Saldico, 'di ba?
Paano sa palagay niyo mga kababayan? Naibulsa ba? Yan ha, nagtatanong lang po tayo ha. Naibulsa ba ang bilyones na pondo for flood control project dyan sa Bicol? Oh. At ito pa, marami pong nakakapuna, no? Marami pong nakakapuna na kasagsagan na ng bagyo, patuloy pa rin po ang kanilang paghihiring. Mga kababayan, lugmok na po sa baha ang ating mga kababayan dyan sa Luzon. But still, puro pa kayo hearing, puro pa kayo bintang sa mga Duterte. Ano ba? Duterte ba ang presidente ngayon? Hindi nyo ba nakikita yung kakulangan na ginagawa ng ating gobyerno, ng ating administrasyon, no? Yawan ko lang, baka mga bulag kayo, pero sa mga tulad naming mga normal lang, no? Parang may isip mo talagang mukhang may pagkukulang yata ang gobyerno natin ngayon, no? Sa mga nangyayari sa ating bansa. Yun lang naman, opinion lang naman kasi hindi naman lahat nagsasabi na may pagkukulang. Yung iba natutuwa pa nga eh. Yung mga walang utak natutuwa pa. Well, anyway, ano po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito, i-comment lang po sa baba para at least alam po nating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po.